Hello mga Lods! Dito na naman tayo sa ating for today's video mga Lods, no? Sa for today's video natin ngayon mga Lods, mag-imprinta tayo ng mga t-shirt using DTF method. So, ang unang steps natin mga Lods is siyempre mag-layout tayo ng design. Kung meron tayong mga personalized na design mga Lods, yung gusto natin i-imprinta sa t-shirt, i-layout muna natin yon at saka sukatin natin yung tamang size para sa ating t-shirt bago natin i-print sa DTF film. So wala man akong DTF film mga Lods, so pumunta pa ako doon sa printahanan ng DTF at saka doon ko ipinirinta yung aking design mga Lods. So dito kinakat ko na yung mga design ko na na-print na sa DTF mga Lode. At pagkatapos ko mag-cut, syempre i-prepare din natin yung ating mga t-shirt na imprintahan. Sinisegregate ko lahat yan. Pinag-iba ko yung small, yung large, at saka yung XL. Segregate ko yan mga Lods para madali yung pag-print natin. So, hindi tayo mag-stop-stop. Kailangan tuloy-tuloy yung printing natin. So, dapat sinisegregate yung mga t-shirt. Inaayos natin sa tamang lagayan para madali tayong mag-imprinta ng mga t-shirt mga Lods. So mga Lods, pagkatapos kong masegregate yung aking mga t-shirt mga Lods, yung pink at saka puti, tiningnan ko yung temperature ng aking heat press at ito nasa tamang temperature na pala siya. So pwede na tayong magsimula ng mag-print ng ating mga design sa t-shirt mga idol. Dito mga idol, preheat muna natin yung t-shirt ng 3 to 5 seconds lang at saka bago natin ilapat yung ating design. Kailangan pantay-pantay natin at nasa sentro yung design mga Lods na para naman hindi tabingi pag sinuot ng ating customer or ng ating client yung ating ni-print na design mga Lods. Dito mga Lods, pinipress ko yung design sa t-shirt ng 15 seconds. So pagkatapos ng 15 seconds, angat at itinabi ko muna kasi yung film natin mga Lods is hindi hot fill. So kailangan nating palamigin bago natin tanggalin yung film sa ibabaw ng ating design. So habang nagpapalamig, so ipipress muna natin yung ibang mga design doon sa t-shirt natin mga Lods at saka na natin tanggalin mamaya pag natapos na yung pag-press sa ibang design mga idol. Ang hirap talaga mga idol na magtagalog mga idol kapag gumagawa ng mga vlog, no? Pero pagpasensyahan niya itong aking voice over, medyo namimilipit ang aking dila sa pagtatagalog ko kasi bisdak nga ako mga Lods, Bisayang dako. At dito nga mga idol, no, sa ibang kulay na naman tayo mag-imprinta at siyempre ibang design na naman yung i-print natin mga Lods. At siyempre mga Lods, sinabi ko na nga kanina na sa pagprinta natin ng t-shirt, dapat maingat tayo sa paglagay ng ating design. Sinusukat-sukat natin para naman hindi tabingi. Pero dito ginagawa ko mga idol, no, kung nakikita nyo ay ginagamit ko na lang yung pinagbabawal na technique, yung sinasabi nilang mata-mata na lang. Wala kasi akong pangsukat doon sa sizes, kung anong tamang sizes galing dito sa may neck ng design. At basta sa akin mga idol, masisintro lang yung design ko, sapat na yan mga idol. At saka mga idol, no, itong piniprintahan kong t-shirt is regular customer ko na to mga idol. So far naman wala pa naman akong sablay sa kanila mga idol day. So dito mga Lods, pinapakita ko sa inyo kung paano ko pinipil off yung film sa design mismo. Ayun, ganyan lang kadali mga idol pag malamig na yung t-shirt. Tapos preheat na naman natin ng 5 seconds para sa curing mga idol, para kakapit talaga yung design sa t-shirt mga idol. Ganito po ang pagprinta ng DTF mga Lodi, no? So napakadali lang po. Hindi katulad sa silk screen noon na ang tagal-tagal natin maka-imprinta ng t-shirt mga Lods. At ayaw ko talaga sa silk screen kasi nadudumihan yung t-shirt at madumi yung kamay kapag hindi ka maingat mga Lods.
At maganda din yung result ng DTF mga lods. Ito kung makikita nyo. Rubberized po yan at kapit na kapit po yan sa t-shirt mga lods. At hanggang dito na lang po ang aking video mga lods. Paki-comment and share na lang po at paki-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you! Bye-bye!